Good day mga ka-EA. So for today's video, meron nga tayong loading mamayang gabi. So ang update, so eto, nagpaparaging tayo ng mga mahinang nilalang. Ayan sila. At sana hindi maulit yung naging senaryo natin nung nakaraapang araw. Ayan. So bigla nga may sumulpat na lawin o palkon pala, hindi pala lawin. Lawin ako nun, lawin nun. Medyo ano na rin kasi, kumbaga isipan ko medyo taranta na rin, kaya hindi ko na, ayun, meron bang umaaligin na naman dyan, o wala naman, ayun, ba't mo sila lagi rumuronda sa may gawin ng mga puno? So eto nga mga kalapatids, no? So meron ako magandang balita, dahil yung nawawala nating ibon na rektang anak ni Batusay nakabalik kahapon ng hapon. So nangyari, wala ako sa bahay. So ang nagpapasok si nanay na. So almost 3 days bago yun nakabalik yung ating ibon na rektang anak ni Batusay. Tingin ko nun nung nagkahabulan, nataranta yun at kumaripas ng lipad papalayo dito sa loop. Kasi hindi pa naman veterans na batcher yun dito sa ating loop So ang naging senaryo, inabot pa siya ng halos 3 araw. Pero buti na lang, nakabalik at nakauwi pa. Yun nga lang, hindi na maganda yung kondisyon ng katawan niya. Pero, ibabalik natin sa tamang kondisyon yung hubog ng katawan niya. Kasi pang south pa naman natin yun mga kalapatids. Ayun yung ibon natin. No? Medyo madilim yung kuha natin, awit. So yun, pang south pa naman siya. So hiniwalay ko na agad ng kulungan yun kagabi pag uwi ko. Kasi nga, iromekta sa may pliers loop. Pero, mukhang okay naman. Namayat lang. Yung dumi niya, hindi naman ganun kabasa or kasaklap yung itsura, no? So, mabilis lang. Siguro 1 linggong recover lang yon, magiging maayos na ulit yung kondisyon niya. So, eto, yung ating mga warrior. So, possible sa linggo ang release ng aming training, no, mga kalapatids. Which is dito na sa may Agoho, La Union, na naglalayo na 190 plus kilometer air distance. So mamaya hapon, dahil wala naman ako sa bahay, so hindi tayo makapagpalipad. So pinilit na lang natin makapagpaloplay ngayong umaga. So ito yung ulat panahon ngayon, no? Merong matarik na bundok doon, no? Grabe, kita ba sa ano? No? Gandito. Mas maganda talaga panigurado kung ang setup ng loop natin, dito na tayo lagi nakatungtong, no? Kaya lang, ito sana yung pinakaplano, or ito, ayan, no? Maglagay dito na elevated. Kaya lang, iniisip ko, pag wala naman ako sa bahay, paano magpapakain si nanay ng ibon? Hindi akit pa siya ng bubong. Ayan, kawawa naman si nanay. So saka na natin siguro planuhin yan. Tsaka kulang pa tayo sa pera. I mean, wala pa tayong pera. Hindi pala kulang. Totally. Ayan, oh. Ito tayo mga ka-EA. So eto na nga yung ating nawawalang ibon na rektang anak ni Batusay. Ayan. Medyo tagilid pa yung dumi niya, pero ganun talaga. Kasi nga ilang araw din siya nawala. So eto, ayan. So hiniwalay ko muna doon kasi nandun yung mga panlaro natin. Dito naman sa ating bagong setup ng pinaka breeder's cage, hindi naman sila dito magkakaanuhan tawag nito, magkakashare ng pagkain kasi nga meron ngang chicken wire na pagitan. Noong nakaraan karton lang yan, so ginawan ko ng solusyon para mas maganda yung ventilation tsaka hindi kulob na kulob. Ginawan ko ng paraan, ginawa kong chicken wire yung separator nila kasi nagkakatukaan pa sila dyan kung hindi ko lalagyan kasi yan yung puwang na yan, pakainan talaga yung setup na yan. So eto, buti na lang nakabalik pa. Ayun, namamaris pa agad tong rektang anak ni Batusay. Uy, tatay mo yan. Ayun si Batusay, Uy, si Batusay, Ayan, So recover muna natin. Thanks God kasi nakauwi siya. Meron pa tayong panlaro sa south. Ayan, 75 years later. Eto na mga ka-EA, pumasok na agad si Japan. Ayan siya. At maganda na ang naging kondisyon. Konting bawi pa sa katawan, no? Kumbaga siguro nasa 90% na rin yung hubog ng katawan niya. Tapos medyo lugon siya. Yun lang ang problema natin. Sana hindi maglaglag ng pakpak bago sumapit yung pinaka-derby. So yung mga ibon natin, ito na, nagbabaan na. Ayun, nanginginain na sila doon nung nilagay natin sa ibabaw na oregano. Subukan na natin tawagin. Pero, maghahalo muna tayo ng pagkain at inumin nila ngayong umaga. Dahil loading day nga. So, kailangan natin ng matibay o masarap na pabaon sa kanila mamaya. Kasi matutulog na sila sa truck. At the same time, mahaba-haba na yung biyahe.
So, yung ating mix na patuka, syempre, pagka season ng derby, ito na yun. Alam nyo naman yung halo niyan. Tapos, lalagyan natin ng all herbs probiotic. Ayan, buksan muna natin. Hindi ko kayang buksan ng ng isang kamay lang. So, ito. All herbs natin. Konti na lang yun nandito sa lalagyan. Pero huwag kayong mag-alala kasi meron tayong sarili pa na stock. Ayan, no? So, ito, ibabayin lang natin direkta. Tapos, ito namang red cell, ide-direct pa naman natin sa painumin tubig nila ngayong umaga. Tapos, mamayang hapon, ito na, plain water, tsaka yung plain na patuka na lang. So, dito, bahala na si nanay. Mga around 3 o'clock tayo magpapatuka or magpapatuka si nanay. Tapos, ito yung aasikasuhin natin sa kanila ngayong araw or ngayong umaga natin. Dito nga muna to. Ayaw tumayo eh. Ayan. Mga kaiin, nahirapan tayo sa pagbukas. So, red cell para sa inumin nila ngayon. Tansyahan lang. So, damay na iba natin palipad. So, preparation pa baon. Tapos mamaya pang himagas nila, magbibigay pa tayo ng mani. Para protein fats, no? Para panglaban sa long distance kasi bahagya medyo mahaba na yung 190 kilometers, no, para medyo maganda-ganda yung pauwian natin. Ayan, so nandito nga yung all herbs probiotic natin na nilagay. Ayan, hirap talaga, walang camera. Haluin ko lang kasi gutom na yung mga ibon. Usually kasi diba ang pakain nga natin is 7:30. Time check natin, ano oras na ba? 7 o'clock na. Maya tamang babayin lang natin to dito. Papasip-sip lang muna natin sa patuka yung yung all herbs probiotic para note na yung pagkain nila doon. Sana galingan ng mga ibon natin. Makapagpadulo tayo ng north. Ay mga ka-EA, so ito na yung pinipra natin na pagkain at inumin. So may mga pasaway pa tayong ibon doon na ayaw pang pumasok. Yun o, kanino yun? Kanino yun? Baba ng lipad. Sa atin ba yun? Ito na ba ibon natin? Pasok na, pasok! Ilahin muna natin to. Check natin kung kumpleto na. Nandito na ba si Hanso, si Poknat, si Japan, si Batman, si Taiwan, si Bekbek, ayun. Ayun na si Jelema. Ayan, naglulugo na rin. Sa December, pwede na natin yan, parisan. Tapos yung isa pa nating pang MacArthur na Milky. Tapos si Venom. Ayos na, mga kompleto na. Ano yung pagkain nila? Pasok! Itong challenge habang nagbibideo naglalagay ng pagkain. Hirap. Wait. Mamaya mani. Busin nyo to Ayun na. Gulo-gulo na tuloy yung pagano natin sa camera. Kasi daw. Mamaya ulit. Ayan, may tira pa. Papaubos natin sa kanila yan. Wala sila dapat itira. Doon, pasok, pasok. Pasok na. Doon, sa kabilang dulo. Wait. Nahina pa talaga sa trapping to. Yung pan-south natin yan, naka-MacArthur natin yan Yun, baba na. Ayos. A few moments later. At ganon-ganon na nga lang, no, mga ka-EA. Simod sarap na, halos wala na silang itira. Pinapapak na nila yung mga natitira pa na birdseed dyan. So, eto na yung inumin nila. So, hanggang tanghali nang to possible. Tapos, hapon, mga plain na patuka na. Okay, yung ating ibibigay. So, good luck sa lahat ng makakasampa ng second to the last training. Mamaya nga yan. Tapos, last lap naman yan ng pan race dito sa aming club. So, dito natatapusin tong video na to. Shoutout sa mga solid supporter natin. Siyempre, wag kakalimutan mag-like, comment, and share. Yun. So, hindi ko na mapapakita yung mani sa pagpapakain. Mamaya pa kasi ng bahagya yan. After 15 or 20 minutes pa. Pabababain muna natin yung kanina kinain. So, ingat mga kalapatids. Keep safe. God bless. Ayan sila Kinis na nito sa'yo. Mistisahin. Nam na.